Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin, itong nangyaring hidwaan, diba? Ni Senator Rodante Marcoleta at ni Tito Soto. Kasi nagkainitan sila diba? Parang munti ka nang magbakbakan Ano to, Robin Padilla and Joel Villanueva? Suntukan lang ang atake. Diba? Well, kung sa bagay, magkakaugali yung mga DDS. Diba? So, ngayon, mayroon akong ipapakitang video. At, syempre, hapyawan din natin to ng komento. Kasi parang nakikita ng publiko, ginagawa ng mga senador na to. Ano to, wala kayong respeto sa mamamayang Pilipino? Mag-aaway kayo sa nakikita pa ng taong bayan? Ganyan ba yung mga honorable senador natin? Di ba parang walang modo? May papakita ko sa inyo mga minamahal. Wait lang. Ito. Pansinin ninyo si Joel Villanueva. Yan si Joel Villanueva. Parang hindi mapakali pati tingnan niyo si Jinggoy, 'di ba? Parang hindi din sila mapakali. All right. Hindi yung speaker, mas gusto ko yung hindi kasi ako yung kasama yung hindi na yung konti pag pinabutan ng station. Hindi kasi okay. Alright. Yan na yung yung hidwaan nila, mga minamahal. Pinakita ko lang sa inyo for the context. So, sa madaling sabi, makikita ninyo na parang pinagtutulong-tulungan. Actually, nandyan pa si Bato Pinagtutulong-tulungan ni Cayetano, ni Bato de la Rosa, ni Senator Rodante Marcoleta. Ito nga pong bagong Senate President na si Tito Soto. Kasi ganito, parang ang pinopoint out ni Senator Rodante Marcoleta, ito yung ginawa mong letter, tapos ikaw hindi ka sumusunod. Di ba? Parang ganon. Ganito kasi, for the context di ba si Bryce na contempt sa Senado? Kasi gawa nga ng nagmamatigas, di ba? Ayaw sumagot, di ba? Sa mga katanungan ng mga senador. So, sa madaling sabi, napiko ng mga senador, pina-contempt itong si Bryce Hernandez noong September 8. And then kinabukasan, meron pong nangyaring hearing sa House of Representatives. So, hiniram, diba? Itong si Bryce Hernandez, kinuha itong si Bryce Hernandez. Ngayon, nagkaroon ng letter. Yan, sumulat ng letter na after, diba, ni Bryce Hernandez doon ay ibabalik din sa Senado. Ang nangyari kasi, nung nandoon na sa House of Representatives, nung nagsalita, itong si Bryce Hernandez, sabi niya, wag niyo akong ibalik sa Senado kasi madami pa akong ibubulgar, madami pa akong sasabihin. Ngayon, nagdesisyon, sige, dahil kahilingan mo, pagbibigyan ka namin. Diba? Pero ang ginawa naman ni Bryce, tinupad niya yung pangako niya. Nagsalita siya. At doon na nga na-reveal ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ngayon, syempre, sa Senado yun Diba? Although, nandoon yung protection sa kanya sa Senado, pero mahirap na. Kasi baka hindi natin alam, pwede siyang kausapin sa likod ng camera. May kakausap sa kanya, may tatakot sa kanya. Diba? Kasi nandun siya sa Senado lalapat yung kanyang mga binanggit na senador ay hindi naman pipitsugin. Talagang sila yung mga senador na meron ng experience. Allegedly. Diba, mga minamahal? Meron ng mga experience, allegedly, sa pangungurap sa kaban ng bayan. Siyempre, diba, magagalit yun. Alam nyo naman yung quotation na ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw, diba? So, ngayon, to make the long story short,
hindi na ibinalik ng House of Representatives itong si Bryce Hernandez. Ngayon pumalag sila kay Tito Sen na bakit parang hinayaan lang daw ni Tito Soto, 'di ba? Na wag nang ibalik ang pinaglalaban ni Senator Rodante Marcoleta, tayong yung may karapatan diyan. Gaso yan na nga po yung hiling ni Bryce Hernandez. Ngayon, nagsuggest, suggestion itong si Estrada na sige, sa Pasay City Jail na lang. Hindi ko alam yung pinaka nangyari kung bakit yung naging ending niya ay sa Pasay City Jail. Hindi ba't pwedeng gawan nyo na lang, ilagay nyo siya sa Witness Protection Program? 'Di ba? Gawa nga ng mapanganib ngayon ang buhay niya. Sa dami pwedeng paglagyan, although humiling si Bryce na wag ibalik sa Senado, pero bakit doon naman siya nilagay sa Pasay City Jail? Humiling siya na wag ibalik, pero hindi niya hiniling na tanggalan siya ng kaligtasan, tanggalan siya ng proteksyon. 'Di ba? Pero to make the long story short, nag-away si Rodante Marcoleta at itong si Tito Soto, gawa nga ng, ito may letter ka tapos ikaw pa mismo yung hindi mo sinusunod. 'Di ba? Pinakita niya yan kay Tito Soto, parang pinapangaralan niya. Ito naman si Tito Sen, pumalag. 'Di ba? Kahilingan niya yan. Anong natin dyan? 'Di ba? So ngayon, hindi ko nga din malaman kung bakit G ang ibang mga senador na dalhin sa Senado itong si Bryce, ayaw na nga ni Bryce. 'Di ba? Pero hindi naman ako sumasang-ayon or pumapabor na si Bryce ay ilagay sa kustodiya ng Pasay City Jail. Kasi doon, halo-halo ang mga kriminal. Hindi natin alam, baka mamaya may mangyaring riot doon. Tapos si Bryce, madamay. Kasi pattern na yun Kapag nandyan ka na sa sa kulungan na may kasamang iba't ibang kriminal, isa lang yung ibig sabihin yan, hindi ka na safe. Tinatanggalan nyo na siya ng proteksyon. Bakit? Isasama mo ang hindi convicted. 'Di ba? Sa isang kulungan ng kasama niya, puro mga kriminal. Ngayon, ano yung mangyayari dyan? Pag nag-riot yan, damay yan, patay yan. Or baka, utusan mo ang mga kriminal, sige, mag-riot kayo dyan. Bibigyan natin ng pera to, para sa pamilya ninyo. Mag-riot kayo dyan, tapos patayin niyo si Bryce. Hindi natin alam kung anong posibleng mangyari dyan. 'Di ba? Sa dami-daming pwedeng paglagyan, bakit dyan pa? At unang-una, hindi pa naman yan convicted, 'di ba? So, okay, parang naiba na yung usapan natin, nag-jump tayo dito kay Bryce. Pero to make the long story short, dito kay Senator Rodante Marcoleta at dito kay Tito Soto, talagang tinindigan ni Tito Sen, kahit pinagtutulungan siya nitong mga hinayupak ng mga senador, nanindigan siya. At the end of the day, si Tito Soto pa din ang nasunod. Alright, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, yes, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.